sa panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Felizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng ating mga balita, mga kandidato sa iba't ibang posisyon inihayag ng Commission on Election. Oriental Mindoro handa na sa Batang Pinoy Southern Luzon Leg. Mga gawain sa 62nd founding anniversary ng Oriental Mindoro itinakda. At mga reklamo sa pabago-bagong schedule ng To Go Fast Craft inaksyonan. Sa detalye ng ating mga balita, sa nakaraang edisyon ng KPSM, inihayag namin sa inyo ang pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato sa iba't ibang posisyon sa ating lokal na pamahalaan. Ngayong edisyong ito, sinikap ng KPSM na mahihatid sa inyo kung sino-sino nga ba ang mga pagpipiliang kandidato ng mga botante sa May 13 election. Narito ang report ni Ana Marie Reyes. Sa isang pambihirang pagkakataon sa kasaysayan ng politika at pamamahala sa Oriental Mindoro, walang makakatunggali sa muling pagtakbo sa 2013 elections sina Governor Alfonso Umali Jr., Vice Governor Yumerlito Dolor at 2nd District Congressman Reynaldo Umali. Sa flag raising ceremony sa Kapitolyo na regular na dinadaluhan ni Governor Umali, natutuwa niyang sinabi na ang kawalan nila ng katunggali sa darating na halalan ay patunay ng patuloy na pagsuporta ng mamamayan sa kanyang pamunuan. Ayon sa gobernador, hindi lamang silang mga halal na opisyal ng pamahalaan ang pangunahing dahilan nito sapagkat napakalaki ang naging bahagi ng mahusay na paglilingkod ng mga opisyal at kawani ng Kapitolyo upang ipagkaloob sa kanila ang tiwala ng mamamayan. Naka-reach na naman tayo ng another milestone in history ng Mindoro. Ngayon po ay sinuwerte tayo. Baka sa darating na eleksyon talagang wala kaming kalaban ni Vice Governor, pati ho si Congressman Ray Umali. Wala hong nag-fight ng candidacy. Pero ito ho ay nagawa natin. Ito ho ay nangyari dahil po sa ating pagtutulong-tulong, pag-uusap, at talagang sineryoso po natin yung trabaho. Hindi po ito nangyari dahil lang sa amin, dahil sa mga hepe. Ito po yung nangyari dahil po sa ating lahat. Dahil nagtulong-tulong tayo, nagkaisa tayo, nag-usap tayo, at maganda po ang naging resulta. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Gusto ko lang ipabot sa inyo na ganun man na nangyari, wala tayong kalaban. Ako naman ay hindi ako nagtuturing ng kalaban ever since. Mula PA, congressman, kung makikita nyo, ngayong governor, tayo po hindi naman na ganun ang kalaban. Talagang lahat po ay hindi natin itinuturing na kalaban. Sana ini-expect ko rin na ganun din kayo. Walang kalaban. Pagkatapos ng eleksyon, one-day election, tulong-tulong na ulit. Mas marami po tayong mararating pag ganito yung gagawin natin. At hindi tayo nagtatalo-talo, hindi tayo nag-aaway, hindi tayo Ang importante po ay talagang nag-uusap. Kaugnay nito sa opisyal na tala ng Commission on Elections Provincial Office na pinangangasiwaan ni Attorney John Mark Tambasakan, 3 ang maglalaban para sa pagkakongresista sa unang distrito. Sila ay sinakasalukuyang City Mayor Paulino Salvador Liachon, dating kongresista Renato Leviste at K4 President John Nico Valencia. Para sa 5 posisyon ng bukal sa unang distrito, 9 ang naghain ng kanilang kandidatura. Sila ay sina Ryan Arago, Zeus Atienza, June Bugarin, Ishmael De Chavez, Apollo Ferraren, Rafael Infantado, Philip Cesar Hoson, Juan Paulo Luna at Georgie Malapitan. Para sa 5 ring posisyon ng bukal sa 2nd distrito, maglalaban-laban sina Manuel Andaya, Martin Buenaventura, Carlito Camo, Flor de Rojas, Danhil Marcelo Delmo, Zerwin de Mapilis, Nino Sergio Oligario Liwanag, Severino Narito, Ferdinand Thomas Olier at May Arlene Talens.
Samantala, narito naman ang kumpletong tala ng mga kandidato para sa iba't ibang posisyon sa 14 na bayan at isang lungsod sa lalawigan ng Oriental Mindoro. pagbuo ng iba't ibang komite at sa mga serye ng pagpupulong hinggil dito, nakahanda na ang Oriental Mindoro sa libong mga atleta at coaches na darating mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa bilang host ng Southern Luzon Leg. Narito ang report. Nakahanda na ang Oriental Mindoro sa pag-host ng Batang Pinoy Southern Luzon Leg na formal na sisimulan sa Oktubre 23 at tatagal hanggang Oktubre 27. Sa huling pagpupulong, iniulat na handa na rin ang mga billeting areas para sa mga atleta na kinabibilangan ng Adriatico Elementary School, J.J. Ledo Memorial National High School, Camilmel Elementary School, Central Elementary School at Santo Niño Elementary School. Nakatakda naman ang mga palaro sa mga sumusunod na venue: athletics, lawn tennis, swimming at table tennis sa J.J. Ledo Memorial National High School, ang arnis at chess sa Adriatico Elementary School, boxing sa Calapan City Plaza, badminton sa Anahaw Beach Resort, futsal sa DWCC High School, lawn tennis sa DWCC College School at karatedo sa Nacoco Barangay, Santo Niño. Samantala, 2 araw bagong opisyal na pagsisimula ng Batang Pinoy, magdaratingan ang iba't ibang delegasyon mula sa Regions 4A, 4B at Region 5. Itinakda naman ng PSC at ng National Sports Association ang pagbibigay ng refresher course sa Oktubre 21 hanggang 22 para sa mga technical officials na lalawigan upang sila ay i-orient sa ilang mahalagang detalye ng mga palarong gaganapin. Sa Oktubre 23 ng umaga ay gaganapin naman ang solidarity meeting ng lahat ng mga opisyal mula sa pamahalaang panlalawigan, LGUs at ng iba't ibang delegasyon.
Sa ganap na 2:00 ng hapon ay magsisimula ang Grand Parade na kaagad nasusundan ang opening program na pangungunahan ni Governor Umali. At sa gabi isang welcome ball ang ipinahahanda ni Governor Umali bilang tanda ng mainit na pagtanggap ng ating lalawigan sa lahat ng delegasyon na kalahok sa Batang Pinoy. Matapos ang ilang serye ng pagpupulong, nailatag na ang mga gawaing nakatakda para sa 4 na araw na pagdiriwang ng 62nd founding anniversary ng lalawigan. Ninanais ng punong lalawigan na bagamat 4 na araw lamang itong ipagdiriwang, ay maiba naman ito sa nakaraang taon. Narito ang report. Sa darating na ika-15 ng Nobyembre, gugunitain ng lalawigan ng Oriental Mindoro ang ika-62 taon nitong pagkakatatag. Idinakda na ang mga gawain sa pagdiriwang sa taong ito na may temang sa mabilis na pag-asenso, sikad Mindoreño. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga magiging tampok na gawain ng pagdiriwang. Magsisimula ang selebrasyon sa Nobyembre 12 sa paglulunsad ng programang Linis Bayan, Linis Barangay, Linis Eskwelahan. Sa nabanggit na araw, mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, sabay-sabay na magkakaroon ng clean-up activity sa 14 na munisipyo at isang lungsod. Sa araw ding ito, nakatakdang buksan ang taon ng Provincial Livelihood Agri-Trade Fair sa Capitol Grounds na pinangangasiwa ng Provincial Agriculturist Office at Technology and Livelihood Development Center. Magsisimula na rin ang Intercolor Sports Competition ng mga empleyado ng pamahalang panlalawigan na magtatapos sa Nobyembre 14. Sa Nobyembre 13, gaganapin ang pageant night ng Search for Miss Oriental Mindoro 2012 sa Alfonso Umali Gymnasium sa lungsod ng Calapan na pamamahalaan ng Miss Oriental Mindoro Charities Incorporated na pinamumunuan ni Ginang Hiyas Gubindadolor. Sa umaga ng Nobyembre 14, gaganapin ang Provincial Job Fair na may temang Sikad Kasama, Trabaho'y Narito Na sa Alfonso Umali Gymnasium na pinamamahalaan ng Public Employment Service Office sa pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment. Sa umaga ay isasagawa ang cheer dance competition na lalahukan ng mga kawani ng Kapitolyo. Ang araw na ito rin gaganapin ang awarding ceremonies para sa Search for Outstanding Policemen sa Provincial Capitol Square. Sa gabi naman ay ang street dancing competition ng Pandanggida Mindoro o ang Festival of Lights na magsisimula sa Calapan City Plaza hanggang sa kahabaan ng JP Rizal Street patungong JJ Ledo Grounds. Ito ay sa pamamahala ng Provincial Tourism Office. Sisimula ng paggunita sa araw ng pagkakatatag sa lalawigan sa Nobyembre 15 sa pamamagitan ng isang banal na misa sa Calapan Cathedral. Nasusundan ng Foundation Day Parade na pangungunahan ni Gobernador Umali kasama ng iba pang opisyalis ng lalawigan at lalahukan ng iba't ibang sektor, mga sibikong organisasyon at mga kawani ng iba't ibang tanggapan mula sa lokal at nasyonal na pamahalaan ng sektor ng lipunang Mindoreño. Magtatapos ang parada sa Capitol Grounds kung saan magkakaroon ng maikling programa. Kabilang sa programa ang paglulunsad ng Search for Best Sikat Practices and Innovation at ang awarding ceremonies ng patimpalak para sa pinakamagandang disenyo para sa plaque, tropeyo, medalya at memento na magiging opisyal na disenyo ng pamahalaang panlalawigan. Sa gabi ay muli natin masasaksihan ang traditional na fireworks display at ang pagbubukas sa publiko ng Paskuhan sa Kapitolyo.